Ikaw, Alpotera, okay, nilalako mo ang private, okay, ang private ni Pangulong Duterte. Bastos ka. Walang matinong babae. Walang matinong kung girlfriend man, asawa man, o tao. Walang matino na ilalako ang private ni Pangulong Duterte. Yan po ang ginagawa ni Alpotera. Tarantada ka. Sa totoo, alam na ng pamilyang Duterte ang ginagawa mo o ang ginawa mo. Para matapos na ang kahababuyan mo. Yes, censored. Censored. Kailangan ko lang ayusin yung word ko. Inilalako ni Alpotera ang censored, ang private na buhay o hindi buhay ni Pangulong Duterte. Kaya po ako galit na galit sa babaeng niyang Alpotera na yan. Hayop yan. Pinakita niya sa kanyang mga gadget, sa kanyang mga laptop, ganyan niya babuyin ang Pangulong Duterte. Now ngayon, sino? Tama ba kung kayo ay Duterte supporter? Walang kalaban-laban ang Pangulong Duterte. Iba-ibang setup, mayroong sa CR, may sa kama, may kung ano-ano. Iyaya ka nga, di ba? Ang hindi nga po natin malaman ay kung bakit nagpuputok ang butse nitong si Maharlika. Ano naman kung merong litrato itong si Miss Alpotera, litrato ng pototoy ni Digong. Ano naman ang masama doon? Kung sila nga naman ay merong naging past, kung totoo man na meron silang naging relasyon, di ba? Ano naman ang problema doon? Naiinggit ka ba, Maharlika, dahil hindi ikaw ang nakakuha ng litrato at hindi ikaw ang kasama doon? Noong mga panahon na iyon ni Digong? Ito nga po kasi nga, aking tinignan po itong si tinatawag na Alpotera. Kapag po sinearch nyo sa FB kung sino tong si Alpotera, ang lalabas po talaga automatic ay nagngangalang Jasmine Egan. Yung pala, ito palang si Jasmine Egan, ito pala ay dating protocol officer ni Digong or personal alalay. Ngayon, doon na ako nagkaroon ng duda na hindi totoo ang sinasabi ni Maharlika na merong mga litrato na pinapakita itong si Miss Alpotera sa mga nandoon sa dahig. Hindi ako naniniwala. Alam niyo po kung bakit. Si Maharlika, nuknukan ng kasinungalingan yan. Mapaggawa ng kwento yan. Kaya maaring itong sinasabi ni Maharlika na ito, baka siya ang merong litrato ni Digong, nalabas ang pototoy, tapos ikakalat niya. At sasabihin niya, galing ito kay Alpotera or kay Miss Jasmine Egan. Naku po. Ba't kaya nila sinisira itong si Miss Jasmine Egan? Bakit? Pati po yung pagbibigay ng rosaryo ni Miss Jasmine Egan dito kay Digong bago ito sumakay ng eroplano papunta sa ICC sa The Hague, ginagawang issue. Inililink pa kay PBBM, kay General Torre at sinasabi napakawala daw o spy daw ng mga Marcos. Etong si Alpotera para daw makakuha ng information sa mga Duterte. Alam nyo sa totoo lang, ewan ko bakit may naniniwala pa dito kay Maharlika sa issue na ito. Bakit may kumakampi pa kay Maharlika? Actually, ito pong labanan nila na ito, lumawak na po ng lumawak. Kasi nga po, ang nangyari na po dito is Maharlika, kakampi niya si Harry Roque. At kalaban naman
ni Maharlika at ni Harry Roque, si Kipi Chu o si Crisette Laureta Chu at si Trixie Cruz Angeles. Sila po ang magkalaban at issue po ng pera yan. At sinasabi po na hindi daw po mga tunay na supporter ni Digong etong dalawang to, si Trixie Cruz Angeles at si Crisette Laureta Chu. Dahil nga daw po inatras daw po yung pagdedemanda diyan po sa mga nasa Quadcom. Ito na ano lang natin, si Baste kasi, etong si Baste, meron po itong pinost. Ang pinost niya ay yung si Balaba, Girly Balaba, konsehal po doon sa CDO. Ngayon, ang akala po ng mga tao, eto yung si Alpotera, si Girly Balaba. Hindi po. Ang tinutukoy po nilang Alpotera ay yun nga pong dating staff ni Digong. Pero actually hanggang ngayon, tingin ko, staff pa rin siya ni Digong at nandun nga po ito. Nagpunta ito sa The Hague at kumuha na nga daw po ito doon ng parang student permit o working permit at balak nga doon magtrabaho para mabantayan si Digong. Ngayon, siguro maraming naiimbierna sa ginawa na ito ni Miss Jasmine Igan. Pero hindi po ito, tingin ko, ay masama. Kasi, kumbaga talagang nakita ko kasi mga video ni Miss Alpotera, talagang grabe ang kanyang serbisyo dito kay Digong. Gusto nyo makita? Eto, panoorin po ninyo. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Afternoon, we lay awake in bed. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. We shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. The best we ever had, and we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Running wild, we're gonna be
city streets, we began to feel the fire. We rise like Kahit naman sino yata ay talagang magseselos dito kay Alpotra, kung malapit ka talaga kay Digong, tingin ko, ang tingin mo dito kay Alpotra o Alpotera, ano po talaga, kumbaga parang kakompetisyon. Ngayon, nung makita ko tong video na ito, wala akong nakitang kahit ano Wala akong nakitang yung masamang intensyon, yung makikitaan mo yung isang tao na may masamang intensyon kay Digong. Hindi ko nakikita dito kay Alpotera. Ito actually meron pong nagsabi sa akin, yung po palang Alpot. Ang ibig sabihin pala nun ay kabit. Hindi ko alam kung sa Bisaya ba yan o kung sa anong salita yan. Pero ang ibig sabihin daw nun ay kabit. Kaya pala Alpotera ang tinatawag nitong si Maharlika. Ngayon ko lang nalaman na yun pala ang ibig sabihin nun. Pero kasi ako bago ako kumbaga magsalita o bago ako tumingin sa isang tao at husgahan ko siya o tignan ko siya ayon sa aking mga nakikita, tinitignan ko muna talagang binabasa ko ang kilos, tinitignan ko ang yung mga actuations niya. Malaki paggalang niya kay Digong. Kaya tingin ko may naninira lang dito, wag na nating tawaging Alpotera kasi yun pala ibig sabihin nun, masama pala yun. Kay Miss Jasmine na lang. Dito kay Miss Jasmine, nung tignan ko, meron pala siyang partner. Kaya sabi ko, teka, eto ngayon ang napagtanto ko. Insecure si Maharlika dito kay Miss Jasmine. Nadagdagan pa yan ng dahil kay Harry Roque. Naalala nyo, may nag-trending na video na kung saan may kalaban si Harry Roque na isang DDS din. Supporter din ni Digong na nandoon sa Dahig na laging nagla-live, laging nagbibideo. At nakita ko sa isang FB page o ang pangalan doon sa FB, ang pangalan niya ay Aldo. Ewan ko lang kung siya yun kung siya yung sinasabing Aldo. Kung siya yun kasi eto, titignan natin kung siya ba yung Aldo. Search natin Aldo. Kasi siya yung mga nakikita kong mga nag-post ng patungkol kay tama ito. Okay. Ito. Parang ito yung Aldo. Hindi ako sure Parang siya yung Aldo. Tapos ito yung si Alvin and Tourism na nakikita ko nga nagbibideo. Ngayon, nadagdagan po yan. Kung maalala ninyo, ay nakatalo o parang nakasalitaan ni Harry Roque. Etong naka-brown na to. Sigurado ako natatandaan nyo yan. Etong naka-brown na yan. Tapos ito daw po, si Miss Jasmine, na tinatawag ni Maharlika na Alpotera. Hindi po. Kasi si Miss Jasmine ay nakita ko na may partner siya. At wala akong nakikitang sa kanya. Wala akong nakikitang masama sa kanyang ginagawa. Hindi ko siya kilala, hindi ko siya kahit ngayon ko nga lang nakita yung litrato niya nung sinearch ko yung salitang Alpotera. Okay, kapag sinearch mo kasi yung Alpotera, ito lalabas ayan lalabas litrato niya, mga posts. Katulad nito, Maria Socorro, sabi, the mole, spy agent, double agent, Alpotera, beware of this angel face with evil intentions, using Tatay Digong's popularity in The Hague. Ayan po. Yan po yung mga posts. Okay, tapos ito naman, Catherine ito si Catherine, ayan, yan din. Ayan po nakalagay litrato naman din ni Miss Jasmine. Talagang
trending na trending siya ngayon at pinag-uusapan nga po itong si Miss Jasmine at sinasabi nga po na siya daw po yung alpotera. At ito oh. Paano nga ba nakapasok si Alpotera sa Villamor Air Base kung si BP Sara nga hindi pinapasok? Ayan. Ayan, ito. Ito yung ito yung video, ayan oh. Yan yung time na binigyan po ng Rosario si Digong ng isang babae na hindi natin nakikita sa video, pero kinakausap si Digong. At nag-I love you pa nga dyan makikita nyo. Pero yung I love you na yun, tingin ko walang masama doon kasi mahal niya si Digong kasi nga siya ay isang tauhan ni Digong. Nakikita ko rin yung mga post niya sa FB na mga madamdami na post para kay Digong at ang dami pong nag-share nito. Kaya sabi ko, teka, ano nga kayang bakit gano'n ang naging kumbaga istorya nitong Alpotera serye na ito. Ang aking hinala, una nga ay inggit kay Miss Jasmine. May mga inggit kay Miss Jasmine dahil talagang malapit si Miss Jasmine kay Digong. Pangalawa, selos. Nagseselos sila. Kasi baka nga special mention doon sa dahig si Miss Jasmine at isa ito sa mga talagang pumunta pa talaga sa dahig para lang magpakita ng suporta kay Digong. Pangatlo, merong mga may kim-kim ng Gina G. Mga may kim-kim sila. Gina G sila kay Miss Jasmine pero hindi nila ito pinapakita o pinapahalata. Maaring ngayon lang nang nagkasulsula na kasi ang nangyari ito may papakita ko sa inyo. Ito yung nangyari. Parang napunta na tayo sa chika minute dito eh. Parang ang nangyari po ngayon, itong grupo, ayan. Kumbaga parang nagkaroon na ng faction. Ang mga follower ni Digong, sila na po ang nag-aaway-away, sila na nagbabanatan, sila na po ang kumbaga nagko-questionan kung sino ba talaga ang tunay na supporter daw ni Digong. Nako, hindi ko makita yung litrato. Okay, meron kasi ako nakita kaninang litrato na nakasave dito. Diyan nakasave yun Pero baka makita natin dito yon. Papakita ko po sa inyo. Okay. Ito. Search natin yung kay Crisette. Ayan, ito. Pakita natin kung nandito ba yon sa FB ni Crisette Laureta Chu. Kasi may nakita ako diyan wala. Teka, kukunin ko dito. Ito po yung sinasabi ko. Ayan, si Crisette. Si Crisette at etong iyakin sa Quadcom, inaway si Benny Abante kasama nitong si Miss Jasmine. At ngayon, ang nangyari po, nagkaroon na sila ng mga faction. Ang magkakampi si Maharlika at si Harry Roque, at ang kalaban nila ay etong si Miss Jasmine, si Crisette, at itong iyakin sa Quadcom. Ang matindi pa nito, pati si Kitty Duterte ay meron pong post at sinasabi po na ito daw po ay para dito kay Miss Jasmine. So parang ginalit din nila si Kitty Duterte para magalit kay Miss Jasmine para may kakampi sila. Ayan ang nakikita natin. Kaya ito, tignan nyo, panoorin nyo yung video ni Maharlika. Mga natutuwa daw yung mga tao, yung mga bangag. No. Dapat lalo kayong matuwa dahil na-expose ito. Yan po si Alpotera. Okay? Kahit na may nakitang may picture, ako,
May mga picture din ako. Hindi ibig sabihin ay BFF o meron akong connection sa taong ka-picture ko. Si Alpotera, wala na po yung access sa mga Duterte. Visual na lang yan. Photo op na lang yan mga pinapakita niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, nung nasa tent ako, nasa loob, katabi ko si mami ni Inday Sara at marami mga politiko, mga bisita, bigla yung pumasok si Alpotera at hila-hila niya si Girlie para magpa-photo op kay Inday. Sabi nga BP pa ano po, para siyang asong iro na naggaganyan-ganyan. Walang access yan, believe me. Yes, nung si Pangulong Duterte, meron siyang access noon. Pero ngayon, sabi ko nga sa inyo, after March 11, tapos na ang kanyang mga kaledyan. Kaya nga dapat yan ang alamin ninyo, ano ang nangyari bago nakidnap ang Pangulong Duterte? Sino ang nagbibigay ng feed sa mga bangag? Okay? Mga bangag na administrasyon. Para malaman nila yung mga galawan, whereabouts ni Pangulong Duterte. Protect the private life of PPRRD. Yes, tama ka dyan. Dapat talagang protektahan ang private, binaboy niya na eh. Meron na nga, RPM. Ay, sabi niya, it seems there's a spy. Ayun na nga, sino pa ba ang spy na yan? Imagine niyo, sabi ko nga, meron bang matinong babae? May matino bang babae? Kayo ba, I don't know sa iba, former president, lahat ng mga moves ng Pangulong Duterte, private, pipicturean at ipapakita dun sa mga iro niya sa dahig para masabi lang na close sila. At ang ginagawa niya, na si Mama Hanilet daw ay ganito, ganyan. So, tawag dito. So, ayan na, nako, tingin ko nga po talaga napagselosan lang itong si Miss Jasmine Igan. At magtataka ka, yung mga sinasabing GF ni Digong, hindi po kumukuda o wala pong walang kahit anong reaksyon dito sa issue na ito. Bukod tangi na si Maharlika pa, ang bunganga ng bunganga. Ginawang attack dog nung nagseselos kay Jasmine Igan. Etong si Maharlika. Nako, talaga namang mapagseselosan po si Jasmine kasi, nako, may tsura po. At kung di nyo po alam, nako, naging FHM model po ito. Ayon po sa isang interview na aking nakita, naging FHM yung cover. Naku, hindi ka naman malalagay diyan kung hindi ka talaga maganda. 'Di ba? Pero ngayon, kung makikita niyo naman po yung mga recent pics niya, talaga may tsura po. At presentable, kagalang-galang, hindi katulad ni Maharlika na mukhang alam niyo na. Mukhang marumi, mukhang madungis. Si Jasmine Igan malinis tignan, maayos, disente, hindi po bastusin. At nagtataka ko kung bakit nga po ito binabastos ni Maharlika. Kahit nga itong si Robin Padilla, ang taas ng paggalang dito kay Jasmine Igan. Panoorin po ninyo. Si Tatay Digong, nakikita natin sa TV, meron laging nag-aalaga sa kanya, di ba? Palakpakan po natin si Ma'am Jas. Nandito po si Ma'am Jas. Ma'am Jas, tayo ka muna, Ma'am Jas. Palakpakan po natin si Ma'am Jas. Sila po yung mga loyal na kasama ni Digong. Diba? Nako, talagang pagseselosan talaga. Grabe po ang inggit at selos na naramdaman nitong mga taong ito kay Jasmine Igan. At doon po sa sinasabi na itong si Jasmine Igan ay kasama po sa Hong Kong. Kasama daw po. Totoo, kasama sa Hong Kong. Nakita ko may video kasama sa Hong Kong itong si Digong. Hindi ko lang alam kung yun bago mahuli sa ICC si Digong. Pero kasama nga sa Hong Kong, nakita ko. Wala naman siguro masama kung kasama to sa Hong Kong. At tingin ko,
ang mga ganitong galawan ay hindi po magiging spy o magbibigay ng kahit anuman lang na mga information laban sa kalaban ni Digong, dahil nga po ang tingin ko dito ay talagang mataas ang ano nito kay Digong, mataas ang respeto at paggalang. Talagang nakainggitan, nakaselosan, at merong yung mga may matagal nang nagngingit-ngit at matagal na pong nagkikimkim, yun yung mga tumitira ngayon kay Jasmine Igan para po masira siya sa SOCMED, masira kay Digong siguro, at masira sa mga DDS. Kaya ko po ito tinatapi kasi ito po yung makikita natin na nag-aaway-away na po ang mga maka-Duterte. Nag-aaway-away na po sila at na sila kumbaga mas matindi pa po yung civil war ng mga DDS kaysa sa civil war ng mga Uniteam, nung mga dating sumusuporta kay PBBM at Inday Sara. So pinakamainam lang po dito etong grupo ni Digong ay nagwawatak-watak na, at tingin ko hindi na po magtatagal at mag-aaway-away ang mga yan, todo ang away niyan, at gagalitin nila si Jasmine Igan para sumagot, gumante ng mga salita. Pero tingin ko hanggang ngayon po sa oras na ito, pag sinearch ko yung pangalan niya, Jasmine Igan, sinearch ko yung Alpotera o Igan Jassy, mga FB page na tingin ko ay account ni Jasmine Igan, wala po siyang kahit anuman lang nasagot kay Maharlika. So ibig sabihin talagang si Jasmine Igan ay disenteng tao at hindi po ito pumapatol sa mga katulad ni Maharlika na mababang uri. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog nito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Momo at Chup Chup, love you. God bless us all. Pilipinas, God first.